Hello guys, magandang gabi. It's me again, Kamuti Ka TV. Andito tayo ngayon sa isang park dito sa Macau. Malapit sa basketball court. Ayan. Ayan. Thank you so much guys sa support and shoutout sa lahat. Shoutout sa mga followers natin sa Hong Kong. Dito sa Macau especially. Kasi nandito talaga yung marami followers natin. Nandito yung content natin eh. And thank you so much guys sa support and shoutout sa nasa Thailand na papunta na pabalik na ng Macau and susubok ulit. Ayan guys, tama yan, sumubok kayo ulit kasi sa una is talagang mahirap mga kapapa, pero pa sa second time around for sure makahanap ka na. Huwag ka lang susuko kasi nampisan mo na eh, dapat talaga makahanap ka, huwag kang uuwi na luhaan. Ayan guys, shoutout din sa mga nasa iba't ibang bansa, especially sa Middle East. Marami tayong mag-cross dito. Ayan, panoorin nyo guys yung mga vlog ko dito sa Macau, mga tips and ayan paano pumunta dito. Ayan guys, panoorin yung mga vlog ko para magkaroon kayo ng idea dito sa Macau. Follow nyo rin ako sa FB page ko. Ayan, pwede kayo doon mag-PM sa mga may mga tanong. Ayan, comment lang. And thank you guys sa support. And for today's video, may nagtanong kasi guys, paano daw nandito siya sa Macau, nakahanap na siyang trabaho, paano daw siya uuwi tapos hindi siya ma-hold pagbalik ng Macau. Ayan guys, pag nandito ka lang sa Macau, kasi dito pagdating mo is tourist, diba? Tapos nakahanap ka ng trabaho. And pag nakahanap ka ng trabaho, kahit ilang years ka pa, kung hindi ka pupunta sa consulate, ilang years ka pa sa trabaho mo, pag di ka pumunta ng consulate, automatic na tourist ka pa rin. Pag uwi mo ng Pinas, i-hold ka nun pagbalik mo ng Macau kasi tourist ka pa rin eh. O, di ba? Kaya guys, mauwi bago ka umuwi ng Pilipinas, punta ka muna sa consulate. Philippine Consulate dito sa Macau. Magpa-register ka doon as OFW. Ayan. Register ka lang, magbabayad ka lang doon ng mga 100 plus MOP. And pakita mo lang yung pakita mo lang yung kontrata mo and then blue card. Yan. Kahit hindi ka pa uwi, kahit 3 months ka pa lang, pa-register ka na doon para in case na mga mangyayari sa'yo is OFW ka na, di ba? Hindi yung hintay mo pa umuwi, paano kung 10 years ka umuwi, di ba? Saka ka lang pa-register doon. Pa-register ka na pag nakuha mo na yung blue card mo. Yung blue card is means yan, yun yung ID mo na ibig sabihin is nagtatrabaho ka dito sa Macau. May trabaho ka dito sa Macau. Yun yung katunayan mo na may trabaho ka sa Macau. Ayan. Kailangan mong pa-register guys doon sa consulate para ma-certified ka OFW. Kasi kung hindi ka pa nakapag-register doon, hindi ka OFW. Tourist ka pa rin. Ayan. Pero yung record mo dito sa Macau na may trabaho ka na is hindi ka na tourist. Pero sa consulate, tourist ka pa rin. Diba? Yun yung pagkakaiba. Kasi yung mga company dito, hindi naman nila alam yun na wala naman sila pakialam. Basta bigyan na ng trabaho, sasahuran ka na nila. Hindi na yan sila nag-ano dun sa consulate. Wala naman silang pakialam. Walang rules dito na if-force ka ng company kung saan ka nagtatrabaho, kung saan ka natanggap, na kailangan mo mag-register doon. Walang ganun. Ikaw nakusa yung voluntary. Ikaw mismo yung pupunta doon sa consulate natin sa Pilipinas para pa-register. Yun guys yung dito kailangan mo mag-register. And pag-register ka na, may number ka na, certified OFW. Ganun dito pag dito ka mismo nag-apply sa Macau. Unlike sa Pilipinas ka mag-apply pa abroad, ayun, magsiseminar ka sa OWA. Doon pag doon ka nag-apply talaga sa Pilipinas, maraming requirements, and pupunta ka pa sa OWA para mag-seminar. Yun, pagpasok mo ng Macau or kahit saan man na bansa, automatic ka na OFW. Kasi ang galing ka sa Pilipinas eh. Ganun. Automatic na yun, OFW ka pag labas mo ng Pilipinas. Pag dyan ka sa Pilipinas nag-apply. Pag dito naman sa Macau, tourist ka pa rin, di ba? Yun ang pagkakaiba guys. And huwag kang magproblema pag uwi ka. Pag nakahanap ka ng trabaho dito sa Macau kasi pupunta ka ng ng consulate muna. Kuha ka doon ng OEC, OWA, yun ganun. Bago ka umuwi.
para pagbalik mo hindi ka ma-hold ng immigration natin, para makita nila na sa record sa computer is OFW ka. Yun, kasi nag-register ka doon. Yun guys yung requirements bago umuwi, para hindi ka ma-hold sa immigration pabalik. Kasi kung wala kang ganun, bigla ka na lang umuwi, for sure pagbalik mo is ma-hold ka, ma-offload ka. Kahit pakita mo pa yung blue card mo kahit ipakita mo pa na may trabaho ka dito sa Macau, hindi ka offload ka. Kasi illegal yung ginawa mo. Illegal ka na nagtrabaho ka dito, tourist ka. Yun yung record mo Pero kung nag-register ka, makita yun sa computer dun sa immigration na ka, OFW ka. Kasi may number ka dun Number as OFW. Register ka sa OWA. Ganon guys. Kaya kailangan nyo mag-register pag nakahanap kayo ng trabaho dito sa Macau, mag-register na kayo agad para ma-certified kayo OFW. Diba? Huwag kayong uuwi na hindi pa kayo nakapag-register doon, kasi magkakaproblema kayo. Kahit magmakaawa kayo doon sa immigration na may trabaho ako sa Macau, ito yung ID ko, ito yung kontrata ko, ito yung sinasahod ko, ilang taon na ako doon. Wala yun. Hindi mo yun. Offload ka pa rin kasi nga wala kang record sa consulate dito sa Macau, Philippine consulate dito sa Macau. Wala kang record. May record ka pero tourist yung record mo. Yun lang guys. Sana may natutunan kayo sa paliwanag o naintindihan nyo. Yun lang, para alam nyo yung gagawin nyo dito sa Macau pag nakahanap na kayo ng trabaho. Diba? Shoutout sa lahat. Thank you so much guys, and huwag kalimutan mag-pray araw-araw, and I love you all.